Nag-message siya. Sabay na. Ano ba nangyari? Nagbenta to. Ng CD. CD ng PlayStation. Oo. Magkano? COD. Magkano? 600. 600. COD. Saan siya minessage sa marketplace? Oo, ganito. Tinawagan yung rider, COD. Abono ng rider. Teka lang. So, si RJ nag-post sa marketplace ng CD ng PlayStation. Jay, doon ka kinontak sa marketplace. Tapos, nagkasundo kayo na COD. 600 ang presyo mo, babe. Tapos, ikaw ang nag-book ng Lalamove. Ikaw ang nag-book, hindi siya ha. Ikaw. Okay. Nililiwanag ko lang kasi pwedeng siya yung kasabwat yung rider. Kung siya ang nag-book. Pero sino nag-book? Ikaw. Kinuha mo yung address niya, yung name niya, yung telephone number niya. Okay? And COD. Pag COD kasi, may dagdag na 50 pesos kapag aabonohan ng rider. Yung 600. Naguguluhan kasi ako kanina, narinig ko 1.3, 1.4. Medyo na ako bakit ganun? So, teka lang, hayaan mo ko. So, 600. Tapos, ikaw nag-book, okay? Shipping fee, sagot niya rin yun. Siyempre, siya yung buyer. Magkano ang shipping fee? Mga 173 plus 50. So 173 plus 50 for purchase order. Okay. 170? 170 plus 50. So, magkano yun? 220. 220. Okay. So, babayaran niya dapat kay rider ay yung 600 ni rider na abonohan niya kasi binigay na sa'yo ni rider yung 600 niya. Di ba? Binigyan ka ni rider ng 600 ngayon na cash. Hindi, isang libo. Dahil ganito nga Sandali lang, naguguluhan ako. Hindi, dito muna, mamaya kita kausapin. Hindi nga 600. Hindi ka, wait lang. Magkano ang inabunuhan ng rider sa'yo? 1,000. Bakit 1,000? Binayaran ko ng 100. Kasi yung buyer nagpapadagdag ng 300. So, 900. Bakit nagpapadagdag? Ang sabi nung binilhan niya, anong binilan niya? Hindi siya bumili, siya nagbenta. Sabi nung pinagbentahan niya, gulo mo sabi nung pinagbentahan niya, sabihin mo sa rider, COD ko yun. 1,000 ang ibigay niya ng rider sa kanya. 1,000. Bakit? Eto nga, nung binigay nung rider 1,000, binayaran niya yung fee. Binayaran mo na yung fee, di ba? Tama? Binayaran niya na yung fee na magkano? Binayaran ko fee no. Ang gulo mo, daddy. Si RJ na lang muna kausapin ko. Ang usapan nyo, ang CD ay 600. Plus, yung 220 sa rider. So, dapat ang mangyayari, yung rider magbabayad sa'yo ng 600. Kasi, pag na-deliver na niya yung CD dun sa buyer, yung buyer ang magbabayad ng shipping fee. Plus the 600 na inabono ni rider. So, anong sinasabi mong 1,000? Ba't ang gulo? Ito kasi mahal. 1,000 nga 900 yung usapan namin. Kasi yung papa niya daw. Sabi mo 600 yung CD. Hindi, 600 nga, pero nagpapadagdag siya 300 sa 900. Bakit nagpapadagdag? Ang COD niya, dun sa rider, sinabi niya 900. Ngayon, eto na ngayon, aabonohan ng rider, 900. Eto na. Babayaran niya yung rider, dapat ng 900 doon, plus yung... yes, of course. Plus yung fee, 50 pesos. Babayaran niya dapat. Ngayon, ang sinabi ng 600 ko kasi yung benta nito Oo nga. Yung 300, kasi inabunuhan niya yung 900, di ba? Yung 300, sobra. Of course. Ang gulo. Diba? Actually, ang gulo. Sobra. Ngayon, ang sabi nito, i-Gcash daw, sabi nung bumili. I-Gcash yung 300 na sukli. RJ, doon pa lang,
dapat nag-alarm ka na. Red flag yun eh. Kasi ang binibenta mo lang, 600 pesos worth. Bakit may mga ganong complicated Ito things? pa, nung sinend Tapos, na ano, hindi mo na naisip, bakit ka mag-Gcash doon? kaya pala nagmamadali na i-Gcash yung 300. Bakit? Ito pa, na i-Gcash na yung 300. Bakit mo naman Gcash yung 300? Dahil binayaran ka na ni Binayaran rider na ng rider. 900. Oo. So for you, it's okay. Oo, kasi Kasi may pera ka na eh. oo, Umalis na problema si ngayon, rider eh. umalis na. Kala ko sana hintayin mo. Ay, Hello? Hello? So magkano lahat ang ibabalik sa'yo? papuntahin mo na lang dito, Dad. Kawawa din yung rider, ginagabi. Punta ka lang dito. Papunta ka na lang Balik dito. mo na lang dito. Oo, kasi ginagabi siya lalo. Kawawa naman. Oo, naintindihan namin. Pasensya na rin ho. Ingat ho kayo. Sige, ingat po kayo, kuya. Sige, sige. Kahit wag kang magmadali, take your time. Okay. Ingat po. Oo, wag niyong gipitin yung rider kasi biktima din yung rider. Hindi na pressure din yung tao eh kasi alam mo naman na naghahabol din ng oras yan, pagod din yan. Tanong oras na oh. Tinatanong ko kung magkano ibabalik. Nalilito lang ako kasi kanina from 200 naging 400, naging 1,300. Ano nangyayari? Sabi ko. So, ibig sabihin, modus operandi na yan. Doon pa lang. Oo. Doon pa lang, Ngayon, ito nga. magtataka ka na. Huwag kang papayag na magbabayad. Nakaltasan ka na. Ikaw yung, Tinatanong mo ha, ikaw ang, sinagot mo pa yung fee. sir lang, ikaw ang seller, ikaw ang nagbayad. Inaano ka eh, nagulumihanan ka kasi may pera ka ng hawak. Oo. Hindi mo na naisip na, teka lang, baka mamaya, ano to? Baka mamaya, hindi niya bayaran. Ang pinakakawawa dito, ikaw din. Kawawa yung rider na pagod. Okay? Pero ang pinakalugi dito, sa pera ikaw. Sa pagod, si rider. Pagod at panahon. Kasi may hinahabol na kota din yan eh. Ito nga eh. Address niya Paranaque. 200 plus. Mahal. So, Oh. balikan 400 plus. Oo. Sagot mo yon. Sagot mo. Mm-mm. Eh kung doon pa yan sa pinaka-liblib Tingnan mo ha. 500 na... Ito, ganito yan. Magkano ang ikakaltas na daw yung 50, wala na yung purchase order, 170. Di ba sabi mo shipping fee, 170? Oh, iba yung sa'yo eh. 170 papunta doon. Okay? 170 papunta doon, babalik siya dito, another 170 dapat. Oh. So, 340 lang yun. Kasi ang gulo-gulo na eh. 340 lang yun. Okay? Plus, ibabalik mo yung pera niya na binigay sa yung 900. Diba? Hindi mo pera yun, pera niya yun eh. Okay? So, nag-send ka pa kanina dahil nagulumihanan ka, binayaran ka na ng rider ng 300. Kamo. Oh. Lugi ka ngayon ng 300 na naloko ka plus shipping na 340. Tama ba ako? So, ang nawala sa yung pera, nawala ka naman na pala, 600 ko, 640. Ang napakinabangan ng gagong manlulokong demonyo, 300. 285. Oh. Bakit 285? Di ba 300 ang Gcash nyo? Gcash sa Maya. Wala siyang Gcash daw. Maya, may charge yung ano. Sabi niya, sige, sagot ko na yung 50. So, ang naloko lang sa'yo ay 285. Charge to experience mo na yan. Wag mo na masyadong, don't feel bad about it. Alam ko yung feeling ng naloloko kasi wala tayo sa halaga. Wala tayo sa halaga ng alam mo yan? Alam mo, Daddy, makinig mo na kayo. Wise ka na. Kahit naloko ka ng 100 piso, yung thought na naloko ka, nakakaano, no? Jay, no? Naramdaman mo? Yung naloko ko. Kahit na sabihin mong 10 piso yan, sa totoo lang, kapag naloko ka, masama pa rin sa loob eh. Kasi para kang, iba pag naloko ka eh. Alam ko yung nararamdaman mo. Pero don't feel so bad about it.
So, don't forget what happened to you. And every time you have a transaction of whatsoever, nandito lang kami ng ama mo. Magsasabi ka muna sa amin. Ganito gawin mo, Jay, next time. Kunyari, nagbenta ka. Tapos COD. Sir, kayo mag-book. Hindi din. No, Dad, no. Hindi. No, no. Kayo mag-book. COD, binigay ng rider, binayaran mo. Di ba, binigay mo yung item mo. Sep, it's not... Ngayon, hindi mo na problema yon. Siya nag-ano eh. Sabihin niya, hindi ko makontak yung ano eh. Hindi ako mag-book sa'yo. Sep, no. You don't know what you're talking about. Yan ang modus operandi ng manloloko sa Facebook. Yung sila din ang may hawak ng rider, COD pa. So, paano mangyayari? Paano What? maluloko? The best thing talaga is you book. You book. Ang mali lang ng anak mo naman eh, ay nagpalito siya. Okay lang yung siya nag-book. Kasi kung siya yung nag-book, baka mas malala pa yung nangyari. Mas malaki pa. Paano siya maluloko? Sep, ang daming nangyayari sa Facebook, mga alahas pa yung mga, di ba, mutik. Nangyari na sa akin yan. Yung sa Facebook na yung nag-ano ng mga 18K na gold, kasabot din nila yung rider. COD. Paano nga? Kunyari, binibenta ko to. Siya nag-book. Kunyari, binentahan ko. Oh, sir, COD daw. 1,000. 1,000. Wala na akong pakialam sa'yo kung hindi yan makarating doon. Hindi, sir. Paano? Mas mahirap yun. Believe me. Hindi, Unang-una, it's better that you ask the address of others than to give your address to strangers. Kasi, COD yan pre. Buti kung nagbayad na yan eh. Pag COD, mas lalo mong iisipin, manloloko to. Diba sabi mo nga sa amin, basta stranger, sabi mo manloloko. What more pag COD? Pag COD kasi trust yan eh. Sumusugal yung rider. Ang rider din sumusugal kasi you never know kung nang-titrip lang yun o nanloloko. Ang COD, the most scammed transaction. COD is the most, lalo na kung siya magbubuk, malalaman pa yung address natin. Pwede pa tayong takutin. Alam address natin. Diba? Lalo na kung rider ni, ginagawa yan sa Facebook. Diyos ko. Yung mga 18K, naisayan ako. Kasi, ang ginawa ko, COD to, babayaran kita ng 1.5. Andyan na yung rider, kinukulit ako. Teka lang, kuya, bubuksan ko to. Kasi baka mamaya, bato to. Naiinis yung rider, mamadali. Binuksan ko sa harap niya. Kuya, peke to. Natatandaan mo yon? Di ba, last year pa yon, pandemic. Peke to, kuya, peke. Ayaw niyang pumayag na ibalik ko. Ayaw, nakipagtalo ko talaga, di ba? Hindi ko taanin yan. Hindi kita babayaran. Peke. Batang mabayad sa'yo ng 1.5. Pinagpilitan ko. Yung shipping, hindi. Bakit? So, doon pa lang nalaman ko kasi yung motor niya, private motor. Walang nakalagay na Lalamove, walang nakalagay na kung anong Grab. Sabi ko sa isip ko, kasabwat to. Inis na inis eh. Hindi yun ang pangit. Actually, hindi ka nga dapat, ganito yan. Okay lang magbenta ka. Pero, tama yun. Tama yung ginawa mo. Ikaw ang nag-book. COD yan. Ang mali mo lang is, dahil nabayaran ka na ng rider, dahil nag-abono yung rider na wala namang kinalaman doon, sa buyer, biruin mo, nag-send ka ng GCash doon sa ano. Alam mo, yung palang na nagsabi siya na 1,000 ang iano mo. Ay, teka lang, bakit? Na ano ka, nalito yung utak mo. Hindi. Jay, you will always remember the item that you're selling is only 600 pesos. Pag nagsabi yan ng mga, ay, dagdagan mo ng ganito, ay, hindi po pwede. Na ano ka eh, dahil nawala na sa isip mo na, kasi nandito na yung bayad ng rider.
hindi mo na naisip na wala pala. Naloko din pala yung rider. So, ang mali mo talaga, ikaw ang seller, ikaw pa nagbayad dun sa buyer. Kumagat ka dun sa pasobra na 600 ang binibenta mo. Ang sabihin mo, singilin mo sa rider, 1,000. Unang-una pa lang, panluloko na yung ginawa niya. Nanloko na siya eh. 'Di ba? Sasabihin niya siguro, kasi alam ng daddy ko, 1,000 ang ano. Sige na, para mayroon akong kickback sa daddy ko. Yung mga ganyan-ganyan. Diba? Ito kung hindi pa niya nare-receive yung item, kinukulit ka ng, asan yung 300? O, diba? May good feeling naman na, yung 300, sir, yung 300, sir. Bakit ka nagpa-send? Bakit ka namang pumayag na sendan siya dahil may pera na sa kamay mo? Yun, na wala na sa isip mo na wala palang mapagde-deliveran yung rider. So, yun. Basta RJ is, ikaw, basta una pa lang nanloko na siya, manuloko na yon. 600 lang yung binibenta mo, pinagpasobra, ginawang isa. Hayaan mo na, maliit na halaga lang. Maliit na halaga lang naman yan. Pero malaking aral yan. Oo, malaking aral yan sa'yo. Tsaka sana, nagsasabi ka sa amin, lalo na pag kinukutuban ka, alam ko may gut feeling ka eh. Basta duda ka na to, pag-aralan mo muna. Pag duda ka na, pag-aralan mo. Kahit na hindi mo yan sa amin. Hindi, andito lang tayo, ba't naman hindi Mag-decide ka ng sarili mo. Hindi sa lahat ng oras. Accessible tayo, isang tumbling lang nandito tayo. Bakit? Ba't mo pagbabawalan? Hindi. It's alright. Lumapit ka sa amin. Dad, parang kinakabahan ako. Oh, yun lang naman sabihin mo. Bakit? Kasi ganito. Kasi wala pang 5 minutes yun eh. You can consult us. Pwede ka nang magsarili kapag wala kami physically. Oh. Pag nasa school ka, may kausap kang buyer or what. Oo. Pero kapag accessible ang parent mo, nandito lang kami, oh. Basta kaya mo desisyon Oh. yan. Hindi lahat ng bagay kasi. Kung hindi mo na kaya, tsaka mo kami konsulta. Hindi naman sa hindi kaya. When you're not sure, when you are having second thoughts, we are just here. Okay? Ang problema kasi, meron ka ng gut feel, kinabahan ka na, sinarili mo. Sinabi nga ng daddy mo, paulit-ulit na turo sa'yo, tratuhin mo lahat ng tao manloloko. Jay, magpasalamat ka, online manloloko lang yan. Marami, in person, nanloloko. Jay, look at me. Hindi na nanloloko. Nangko-control ng mind. May mga evil, powers. Basta, pag hindi mo kilala to, isipin mo agad, lolokohin ka. Maging wise ka. Don't talk to strangers. Okay? Wise. Don't talk to strangers. Don't look them in the eye. Okay? Because, alam mo, meron silang evil power. Ang mama ko, nangyari na yan. Yung parang Ma-hypnotize ka. Mai-hypnotize ka. Makikita mo na lang sarili mo. Susunod ka na lang lang. Susunod ka. Kung ano sabihin niya, susunod ka. Makikinig ka. Nangyari niyan sa mama ko. Huwag mo titignan sa mata. Ako din, muntik na rin ako makidnap nung bata ako. Buti mabilis kami tumakbo nito. Muntik na akong isakay sa black na van. Kung basta pag may nagtanong sa'yo, diba? Pasensya na, di ko alam. Okay lang yan. Lesson learned. No harm. They don't know our address. Did you give them our address? Did you give them our address? Okay. Na-share mo yung link ng Lala Move. Oh, anyway, they cannot touch us. Okay? Kailangan lang nila ng, at saka yung maliit na amount na yan, marami kayong naloloko. Ano lang yan? Small time na manloloko. Pero hindi lang ikaw, marami yan naloloko. Ganyan na nila, pasobra gang yan. Yung modus operandi niya, pasobra gang. Pasobra? Oo, pasobra gang. Biruin mo, 600, 900 na. Doon pa lang dapat ibabalik mo yung 300. Doon pa lang kung ako yan, wala na yan. Red alert yan, di na natuloy yan. Teka,
Tsaka, Jay, Abono, tapos ano? oo, kasi ganyan ang ginagawa nila. Saka sila magaganyan pag nabook na yung ride, pag nandyan na yung rider, nabayaran na ng rider. Hindi ikaw ang unang biktima niyan. Madami na. Madami yan. Oo. Kita mo sabi nung rider, Sir, na ganyan na rin po ako.